Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Nabulabog na FL Lisa, PBBM Abalos na shock sa balitang ito. Nako po, yan po ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Yan. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, pinakamatindi. Pinakamalaki na drug hole. Pinakamalaking huli. Hindi po ba dapat nagbubunyi lang ang lahat? Kasi ang laki ng pagkakahuli. Mula po sa presidente hanggang kalapeyatan, hanggang dyan sa lahat ng vlogger, sila Coach Mukbuk. Ano po ang sinabi? Ano po sinabi ng presidente? No? Pwede naman na war on drugs nang walang namamatay. Yun po talaga kagad. Yung walang namamatay. Tapos punta dito saan galing naman kayo yun. Punta ka dito kala Alteyatan. Ganon din yung nila sa Twitter, ganon din yung mga pangmatalino. Pangmatatalino raw sila eh. Atake ng mga matatalino, ganon din. Na pwede kang conduct ng drug campaign nang walang namamatay. Nagsalita rin po si Laila de Lima. Pwede naman palang walang namamatay. Talagang yung dati daw administrasyon ay mga kriminal lang. Yun yung sinabi ni de Lima. Yan pinakamagandang halimbawa. Tapos babanata na ng napakatatalinong mga tambilawan vloggers, pangungunahan ng coach nila. Dinaig na ni Duterte, ni PBBM ang drug war ni Duterte. Ganun na kagad ang pronouncement, no? Hindi ko naman pinanonood, pamagat lang. Alam mo na kagad eh. Sabi ko, paano hindi nyo mapopromote si Duterte sa ginagawa ninyo? Di ba? Instead na kayo mag-anuhan lang, congratulations sa ating kapulisan. Sa pagkakahuli na to, tuloy-tuloy ang ating sinasagawang war on drugs. Bakit kinakailangan banatan ninyo si Pangulong Duterte? Ngayon, kung binabanatan niyo si Pangulong Duterte, ano po tendency ng mga maka-Duterte? Pumalag. Di ba? Papalag. Kaya, naghanap ngayon, matatalino yung mga maka-Duterte. Sisiraan nyo si Duterte, ha? Nakahuli lang kayo, sisira. Pwede naman kasi hindi nang pansinin niya mga yan. Kaya nang gigigil yung mga Duterte. No? Meron lang kayong konting achievement, banat agad sa dating administrasyon. O kaya kayo nahanapan ng butas. Meron ba namang nahuli? Mga kababayan, isa pa po yan, no? Kaya po hindi nyo maalis sa utak ng mga tao, no? Sa utak ng mga Pilipino, ng taong bayan, no? Kung ito ba talaga isang normal na pagkahuli, no? Or ito ba ay drama lang or propaganda laban sa mga Duterte? Kasi yun agad yung mga pronouncement nila, mga kababayan, eh, no? Walang namatay sa war on drugs. May war bang walang namamatay? Ba? Sumuko lang. Paano mamamatayan? Driver lang. Ha? Driver lang eh. At hindi naman yan operation, mga kababayan. Hindi naman yan raid, di ba? Hindi yan madugo kasi hinatid nga lang sa checkpoint eh. Diba? Ihinatid lang ng driver sa checkpoint. Paano magiging madugo yan?
Mag-isip-isip naman kayo, di ba? Huli na isa. Oh, nasabi na natin, hindi ko na uulitin. Pero eto po, magtapatan tayo. Ilan po bang drug lord ang nahuli nyo na? Ilan pong drug lord ang napatay nyo na? Ilan pong senador ang napakulong nyo? Ilang milyon po ang sumuko, ilang milyon pong addict ang nabigyan nyo ng programa katulad ng programa na ginawa ni Pangulong Duterte. Milyon po ang natukhang. No? Alam nyo, mali po yung meaning yun ng tukhang. Ang tukhang po, di ba? Katok at kung ano man yung isa. Kakatukin ka at pipilitin ka magbago. Ilang milyon po yung nag-participate na addict sa tukhang. At bakit po alam ng mga otoridad kung sino po tukhang yun? Bakit po alam ng mga otoridad kung sino yung totokhangin, kung sino yung kakatukin? Kasi comprehensive. Ang war on drugs po kasama ang barangay. Lahat po ng barangay captain, ito po yung sinasabi ko. Wala pong barangay captain ang hindi alam kung sino mga addict dun sa lugar nila. Kaya, milyon po ang natukhang. Hindi po napatay, ha? Kaya mali din po yung sinasabi niyo na patay lang ng patay. Addict ka, papatayin ka na. Hindi po. Milyon po yung natukhang. Kinatok, pinakiusapan na magbago. Sa barangay, pinakiusapan sila. Naroon sila sa mga covered court. Napakalawak po. O sasabihin nyo, panalo na si Pangulong Marcos. Yan po. Nakahuli. May epekto po ba yan sa ilan po yung naaralan yung mga addict na magbagong buhay? Yun po yung sukatan gaano kalawak yung napagbago ng ginawang war on drugs. Yan mga kababayan, gustong-gusto rin naman nilang kinukumpara, no? Si PBBM kay dating Pangulong Duterte, no ko. Tapos total, kinukumpara nyo naman na walang namatay dyan sa ano ninyo. Sa war on drugs ba yan? Diba? Parang hindi naman war yan mga kababayan. Diba? Parang ano naman, peace naman, peaceful. Diba? Kinukumpara nyo kasi kaya nadadali kayo ng taong bayan, no? Ha? Sa gusto nyong linisin yung mga pangalan ninyo, wala, dumudumi tuloy, di ba? Sa mga drama-dramang ginagawa ninyo. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo na itong nahuli nila, no? Ano to? Legit ba ito? Hindi ba ito drama? No? O yung mga kapulisan. Yung mga kapulisan dyan, siguro ko nagdudula rin kayo kung totoo ba ito o hindi, di ba? Kasi ang laki-laki tapos 13 billion mga kabayan na i-deliver mismo doon sa checkpoint. 13 billion na, no? Di ba may mga ano rin yun, may mga intel rin yan di ba? Yung mga gumagawa ng ganyang kalukuhan, di ba? May checkpoint dito, wag kang dumaan. Pero bakit tinuloy? Ilang pong drug lords yung napatay, nahuli. Hanggang ngayon, may mga nahuli pa, nakakulong pa. Kaya, tuwing magsasalita kayo ng paninira sa Duterte, nagre-resist yung tao. Bakit? Ano ba ngayon ng sitwasyon? Yung sitwasyon po nun, kaya po relatively, hindi ko naman sinabing tagumpay na tagumpay. Ang sitwasyon po nun, nagkaroon po talaga ng katahimikan sa komunidad. Ngayon po ba? Nagkaroon po ba ng katahimikan sa komunidad niyo? Ano po yung sinasabi ng pangkaraniwang tao? Balik na ang droga sa mga komunidad. Yun po ba ang tagumpay sa inyo? In the first place, tignan nyo nga po. Yan nga po ang palatandaan, nakakahuli ng ganyang kalaki. Sa checkpoint lang. Ibig sabihin,
Kung totoo yan, na hindi yan planted. Ito kung totoo ganyan na po kagarapal ngayon yung bentahan. Wala nang hindi na kinakailangan ng kasi lantad na. Pwede mo nang ilantad, ibiyahin mo. Makakarating ka na sa paroroonan mo. Tignan niyo yung pronouncement. Ano yung laging sinasabi? Ito ay hindi dito galing sa atin. Tinutukoy pa natin na kung saan nagmula. Bakit po nila sinasabi yun? Kasi yan yung na-stop ni Pangulong Duterte. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, ay panahon po ni Pinoy, dito po niluluto yung mga shabu. Dito po mismo sa Pilipinas. Nawala po yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pahirap po. Walang 6 years, walang naging bagong adik. Kung meron, onti-onti lang. Kaya napakaswerte talaga nito. Itutuloy mo na lang sa akin. Okay. Punta po tayo. Ayan po halimbawa ng konting achievement, babanatan nyo na kagad si Duterte. Kaya yung mga tao, kahit ayaw man nila, hindi man sila maka-Duterte, hindi man sila maka-Marcos, makukumpara nila. Diba? Kasi po yung sinasabi na unaligned, yung hindi pa nila iniisip kung sino suportahan nila. Ang dali pong ikumpara ng mga Duterte at Marcos ng nakahuli lang kayo, di ba? Gusto nyo nang tablahin si Duterte. Tingnan po ninyo ngayon si nakakatuwa po, may video po ngayon si Bautista. Ano po pinagmamalaki ni Bautista ngayon? Transportation Secretary, DOTR Secretary. Alam nyo pinagmamalaki ni Bautista? Meron na tayong plastic card na lisensya. Tuwan-tuwa, lahat ng TV station. Balita po yan, lahat. Napaka-importante pong balita. Tignan nyo, hindi nila binalita yung maisog. Wala silang pinadalang reporter. Pero ang dami pong reporter, kompleto po, ABS-CBN, GMA7, para i-cover po yung pagpapakita ni Bautista na meron na tayong plastic sa lisensya. Yun po ang achievement ng gobyernong ito sa DOTR. Alam niyo po ba mga situgade kung ano po yung mga pinakikita sa atin ng media noon, ng mga kahit inauguration ng airport, inauguration ng seaport. Ilang seaport po yung inaugurate. Ketugade lang to transportation. Tapos makikita mo, top 10 most improved airport na iya. Mula po sa pinaka-worst kay Pinoy. Worst airport in the world na iya. Pagdating po ni Duterte, top 10 most improved airport na iya. Pagdating po ngayon, kasama na naman tayo sa worst airport. Di ba? Paano? Ang achievement po, alam nyo kung ano achievement? May plastic na yung lisensya. Hindi naman po achievement yan. Takantaka tayo, no? Sa kawalan po ng achievement, pati po yung lisensya na may plastic. Kinover po na lahat. TV Patrol, 24 oras. Puta, laway na laway pa mga reporter. Ito, may balita na sila. Yun po ang achievement nyo. Kaya, paano hindi magna-number 1 yung mga Duterte? Eto pa po. Papaalala ko lang sa inyo. Alam nyo, akala nyo ba ngayon lang yan? Style po nila yan. Meron po rito. Baka nakakalimutan natin. Kamakailan lang. Ito po ay balita. Ayan, no? Debt payment soar 1.48 trillion. Noong December 2023. Di ba tuwan-tuwa rito yung mga tanga-tangang mga tambilawan? Sinasabing last, binayaran ni si Marcos lang ang tanging nakapagbayad, si PBBM lang ang tanging nakapagbayad ng utang ng Pilipinas. Ayan, bayad na ang utang natin. Pinagmamalaki nila yan. Puta, sabi ko, tanga ba kayo? Sa tingin nyo, pauutangin tayo kung hindi nagbabayad sila Duterte. Pautangin tayo kung hindi nagbayad si Pinoy. Lahat po ng presidente nagbabayad ng utang. Diba? Pinapaalala ko lang sa inyo. Nagbayad daw ng utang. Hindi daw katulad ng Duterte. Utang ng utang. Binaon tayo sa utang ni Duterte. Hindi marunong magbayad. Si BBM.
Unang taon pa lang, nagbabayad na ng utang. Great. So, grabe talaga mga kababayan, no? Kung bawat achievement po ng administrasyong ito ay kukumpara po nila sa nakarang administrasyon, no? Parang wala na rin pong nag-iba sa mga dilawan, di ba? Puro comparison. Di ba? Kulang sa gawa, marami sa comparison, di ba? At paninira. So yan mga kababayan, kung palagi nilang gagawin to, talagang lulubog at lulubog po sila. Di ba? Dahil wala po sa katiting yung mga ginagawa, mga achievements nila. Yung achievements nga nila, achievements pa ni PRRD nung nakarang administrasyon pa, di ba? O inaangkin nila yung mga nagawang mga kalsada, airports. Napanood ko yun eh. Kasi mismo pinangalanan yung airport dito, mga kababayan sa amin. Achievements daw ni PBBM, Utot nyo, na-inaugurate yung airport dito sa panahon pa ni ni PRRD. Kaya hindi nyo talaga maluloko yung taong bayan eh. Kitang-kita, ano ba? Yung mga main project, di ba? Yan, nahuli ninyo. Yung 13 billion na achievements na po yan para sa kanila mga kababayan. Pero anong impact, no? Anong impact nito sa taong bayan? Parang wala naman eh. Di ba? Unlike nung mga di ba? Kasi kahit mahuli mo ng mahuli yan, makahuli ka ng makahuli kung ang sa loobin, no, pakiramdam ng taong bayan hindi pa rin sila safe. Useless po yan. No, kahit manghuli pa kayo naman, kahit ilang bulto pa ang hulihin niyo. Kung yung pakiramdam ng taong bayan parang hindi na sila safe kasi tingnan niyo to, nandito na naman eh, di ba? O sa inyo mas lalong napahiya, hindi kayo, di ba? Well, anyway mga kabayan, ano naman po ang inyong komento, reaction at opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba, no? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Banat News Updates, nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Maraming salamat po.